Mayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo, dinhi sa programa nga maghatuod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapaboran. Sulod sa teritoryo sa hiniisang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission. Kining ubos nga igsoon, makardayham. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pagila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Live kita dinhi karon sa Hope Channel Studio. O guban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan o kalampusan nini nga semana dinhi sa live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglahom. Gugma og pangga gipadako sa Hope Channel South Philippines talents and staff sa duha ka barangay sa Dinagat Island. Selebrasyon sa Adventurers Day malipayon nga gisaulog sa mga iglesia sakop sa Southern Mindanao Mission. Og tulo ka distrito nagkahiusa alang sa Association Rally and Sports Fest 2025. Kiniuguban pang mga balita nga atong atangahan din hilang sa Mispa Live News and Commentary. Sunod. Take one. Balik ko sir, sa inyo sir. Sa makusog nga pagpaningkamot sa pagpaambit sa paglaom og kaluoy, ang Hope Channel South Philippines pinaagi sa ilang mga talidto o kawani misanong sa tawag sa serbisyo pinaagi sa pagpanghatag o gugma o pagpangga sa mga residente sa duha ka barangay sa Dinagat Island. Usa kini kabuhing ehemplos nga pagpakita sa buhat sa atong buhi nga Dios. Atong sayron ang detalye, kauban si Kapaglawom Shaina Toledo alang sa report. Yan ang ibuhat para atong panig. Usa kini ka pinasahi nga evangelistic meeting nga gidumalahan sa mga talents and staff sakop sa Hope Channel South Philippines kauban sa pakig-alyansa sa buhatan sa Northeastern Mindanao Mission. Matag adlaw, lahi-lahi nga mga aktibidades ang gihimo. Usa sa makapadasig nga kalihukan ang gihimo matag buntag ang serenading. Ang mga talents and staff o mga volunteers naglibot sa matag balay, nagdala og mga awit sa pagpadasig, pagampo ug pagpahinomdom sa gugma sa Ginoo. Gawas niini, matag gabi usa ka espesyal nga programa ang giandam alang sa mga kabataan. Gitudloan sila og mga awit, mga bersikulo sa Biblia ug gipaminawan sa mga istorya nga puno sa patulunan o paglaom. Human sa matag programa adunay group discussion nga gipahigayon alang sa mga seminarians. Dinhi sila makapangutana, makapangayo og klaro sa mga topiko ug masalom nga masabtan ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Panahon nga ning niyan pagdini mo ning kuan bisita mo des amo napun-an ninyo. Dakong pagpuno nga nakadesisyon na gyud ko sa kalingon nga mobalik na gyud ko. Kayo nag-alanganin man ko tungod sa Paris nga dili man siya pa mo kuan, dili pa siya gusto. Ang gusto na magdungan mi. Pero karon nag-decide na ko nga ug wahibaw ig mamatay ko karon gabi ug gay nganong apura na mga jud ko sa Ginoo nga pabalik ko na jud ko. Bisa nga ni pag-open ra ma'am, pag-open ra jud ang pulong sa Dios.
pag-iilog ng luwa. Pagpangatagak, gumikan sa pag-ampo na nga kinasing-kasing. Kaya ako mag-ampo, ma'am. Kung mahayang po pala mahakpo ng Ginoo, kaya ron maabot na ang mga pag-ampo niya. Muna karon nga, niya nakadesisyon ako nga, nagpasalamat ko ninyo nga, niya mo karon kay napunan ang akong kahinam sa Ginoo, ang dakong napuno ninyo sa pag-ani. Nagpasalamat po ko ninyo nga nagpakita mo na mo diriya. Kay usa ka mo nga nakapadugang sa akong pagtuon sa Ginoo. Ang naka-unique ani nga itong gibuhat diri nga pagmensahe sa Maayong Balita. I mean, Hope Channel has been doing evangelism every night. May mga speaker na to studio, mo-cover ta sa event ni Pastor Gulfan, mo-cover ta sa event sa Harvest 2025, or sa mga speakers na to, si Pastor Dan Smith. But what's unique with this one, special mo kay ni anhimi ani nga lugar, duha ka venue, atong giwalihan, ang nagwali, kamo, ang nag-participate tanan, ang nag-awit, ang nag-cover, ang nagwali, ang atong mga volunteers. And it's a special event it's a special evangelism for me. Kay nga naman, nakita nako ang talento sa matag usa. Nga dili lang sa pag-istorya, pagkanta, apan sa pagwali, ug sa pagkigsuot sa mga kaigsunan. And every morning, nagka-home visitation ta. Like this morning alone, we have a lot of families na gibisitaan. Amputan, ikanta ta sa ilahan, ang harana ta. Then, nagkig sa mga small groups na to, nakita nako nga hala atong mga crew members, atong mga singers, ngayon sila, sir, kantar may imong naibalaan, pero diri mutubag na sa mga pangutana about sa Biblia, muhatag og pag-ampo, mo comfort sa atong mga kaigsunan. Well, it's so special for me that my message to all our, not just our viewers, but to our crew, to us, to me, to Hope Channel family, na dili lang unta ang kausaban mahitabo sa atong mga viewers nga kalanta online sa atong broadcast, sa atong mga participants nga gi-invite dere apan kita mausab sa atong mga kasing-kasing. I know we had worship this morning and we shared atong mga struggles, and na-realize na ko hala oy, daghan day tag mga pagsulay nga mga volunteers, mga crew members, mga hosts, daghang mga kadayang atong mga pagsulay. Apan wala kini gitanaw sa Ginoo, ning tanaw siya latas ani nga mga pagsulay. O gigamit na niya ini nga buhat nga mahimong dili lang magwali din sa tubangan, apil sa atong atubang sa atong mga participants nga usay dili sayo ng ilang mga pangutana nga si Rian nakahimdom ko nagsige mig biyahe bisag asa ta mga to gasig tuon sa iyang Biblia. Kabalo siya nga naa si tubagon pagkasunod gabi sa mga doktrina o mga pagtulunan sa Biblia. And I really praise God for this event that has not just changed lives of our viewers and our participants, but also has changed even me, my life as well. And praise God for that. Ang atong programa dinhi sa Dinagat Islands nagpahinumdum kanato nga dunay mga katawhan sa Ginoo nga nagalaom gihapon sa pagpangga ni Kristo busa pinaagi sa pag-ampo og kinasing-kasing nga andam mo serbisyo daghan pa ang makaila niya. Ako kini si Shine Toledo alang sa Mizpa Live News Commentary. Dahang salamat sa mga report kapag laom Shine og dalaygon ng Dios sa kadasigon sa atong mga crew. Sa dakong panagiusa og kalipay ang tulo ka distrito sa Zamboanga Peninsula Mission, naghiusa alang sa Association Rally and Sports Fest 2025. Usa ka makapadasig nga panagtigom nga naghiusa sa espiritu sa panagambitay, kalampusan og spiritual nga pagtubo. Ang maong kalihukan ikasaysay ni Kapaglaom Sandra Batubalonos. Kapaglaom Sandra. Pampaugnat kusog uban ang mensaheng Pampadasig Tri-District Association Rally and Sports Fest 2025 gipahigayon dinhi sa Malubal Artlim, Zamboanga, Sibugay. Sulod sa usa ka semana, ang mga kabatan-unan gikan sa Tungawan 1, Tungawan 2 ug Artilim madasigong ni-appeal sa nagkalain-laing mga sports events sama sa basketball, volleyball ug uban pa. Apan dili lang ang pagpaugnat sa kusog, gipadasig usab ang mga kabatan-unan pinaagi sa matag gabi nga pagmensahe sa ilang kauban na usab nga mga batan-on, pagpahinumdom nga kinahanglan gayud lig-unon ang atong relasyon sa Ginoo matag adlaw. Sa katapusang bahin sa adlang ipapahulay, usa ka bautismo ang gipahigayon, pagpamatuod nga ang mga buhing binhi sa pagtuo nga natanom sulod sa rally miturok og mabungahon.
nakita sa Elders Council nga ang mga batanon kinahanglan gyud atong umulon. Ang mga Elders Council karon kanhipod nga mga batanon. So makarelate kayo me isip kaniadto pod usa pud ko ka leader sa mga batanon. Kini nga mga batanon sa umalabot mo ra pud ni mga leader nato sa simbahan. So kinahanglan karon pa lang daan mabati nila ug unsa ka importante ang ilang kaugalingon ug unsa ka importante ang matag usa sa pag salmot para nga mapakaylap ang mensahe sa Ginoo para kitang tanan makatabang sa pagpadali sa pagbalik sa Ginoo. Malipayon kaayo ko nga nakatambong ko dinhi og kanang this is my first time nga makatambong sa mao nga rally og kanang dako kayong kalipay nga diin himo kong usa ka team leader. Bisan usahay kapoy lisod nga mag-guide sa imuhang mga kauban. Pero uban sa tabang sa Ginoo, nabuhat ra gyud namo. Kani nga rally dako kay natun-an ako nga dapat jud magtinabangay ta salig sa Ginoo. Dili kita mag huyang-huyang sa pagpangalaga dira sa Ginoo. Dili kita maguyang-huyang dira sa pagtuo sa Ginoo. Sa panaghiusa sa mga distrito, napaligon dili lamang ang kalawasan, kundi ang espiritu sa pagtuo ug pagpangalagad. Usa lamang kini kapag pangandam alang sa dakong buhat nga gitaha sa Dios ngadto sa mga kabataan. Kini si Sandra De Batubalunos alang sa MISPA. Live News and Commentary. Sa mainitong espirituhanong kalihukan sa Friendship Camp 2025 nga gipahigayon ni adtong Mayo 18 hangtod 25, 2025 sa Diswa Training School, Dapiwak, Dumingag, Zamboanga del Sur. Usa ka batan-ong camper ang mipili sa labing dakong desisyon sa iyang kinabuhi ang pagpabautismo. Usa kini kabuhi nga simbolo sa pag-usab ug tinuoray nga paglakaw uban sa Ginoo. Ang desisyon ni Junior sa pagpabautismo nagpamatuod sa iyang kinasing-kasing nga pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Sa atubangan sa iyang mga kauban, gipakita niya ang iyang tibuok kasing-kasing nga pagpasakop sa espirituhanong panaw. Ang akong nagapadasig sa akwa sa pag-alagad sa Ginoo kay dito sa part nga nagwali sa devotional ni Pastor Kalibod nga ang iyang topic tungod atong pamilya nga nagipatay sila kay tungod sa ilang pagtuo nga wala gyud bisan pagipatay ang iyang duha ka anak wala gyud niya gikuan ang Ginoo, wala siya nasuko sa Ginoo, wala siya nasuko sa mga tawo nga nagpatay siyang anak ug siyang asawa. Nagpadayon nagyapon siya sa pagtuo sa iyahang pagtuo sa Ginoo. Unang ako na touch kay kwato nga part sa topic ni Pastor Kalibod mo nang nakahuna-huna ko sa akong mga kasalanan nga nabuhat 2 years ago mo nang naka-decide jud ko nga mo i-surrender gyud ako tanan sa Ginoo ang akong mga sala. Ako siyang dawaton nga as personal nga manluluwas. Gipahigayon ang bautismo sa adlawng igpapahulay pagisalmutan sa tanang campers ug mga leaders. Puno kini sa kalipay, luha sa pagpasalamat ug espiritu sa pagdaog sa espiritual nga gubat. Actually dako gid kay ang kalipay nako sa akong kasing-kasing no sa nahitabo karon sukad pa tong Huwebes sa gabi, Biyernes sa gabi hangtod karon nga mga batanon ni dawat sa ilang desisyon no nga dawaton si Ginoong Hesukristo nga ilang personal nga manluluwas. And for me as the one preaching, sharing the gospel, it's just a great honor and a great fulfillment in my part that the Holy Spirit has used the messages each day to touch lives of these young people, to accept Jesus Christ, to make a change in their hearts,
to submit to Him, especially diha sa bautismo karong nga hapon nga malipayon jud kay ko, and I really praise God for that. Sa mga kalihukan nga sama niini, atong makita ang gahom sa Ginoo sa pagbag-o sa kinabuhi. Si Ginon usa lamang sa batanong Adventista nga nitubag sa tawag sa pag-alagad ug pagkinabuhi nga matinud-anon ug malipayong espirituhanon. Gikan dinhi sa Diswa Training School, Dapiwak, Dumingag, Zamboanga del Sur, kini si Alvi Jane Bukhan alang sa Mispa Live News and Commentary. Ang Dios magapanalangin kanimo igsoon og dahang salamat nini nga sugilanon sa paglaom. Mga higala, ang Western Mindanao Conference malipayong nagpasiugda sa Friendship Camp 2025 sa Barangay Dapiwak, Dumingag, Zamboanga del Sur. Usa ka panagtigom nga gitumong sa pagpalig-on sa spiritual nga kinabuhi, panaghigalaay o panaghiusa sa mga kabatanunan. Ato kining saksihan ang maong katiguman kauban si kapaglaom Don Icon Gores. Rebuild the Altar, mao kini ang hiniusang tema sa SWPUC-wide Friendship Camp. Ang mga partisipante gikan sa Zone 1 ug 2 niabot na sa Diswa, Dapiwak, Dumingag, Zamboanga del Sur, sugod Mayo 18 hangtod 25, 2025 para sa tibuok semana nga mga aktibidad. Dili babag ang maulan nga kahaponon para sa mga kabatan-unan, district pastors, uban usab sa mga tigulang sa iglesia nga nagtabangay aron matukod ang nagkadai ang mga dome sa matag distrito. Alang sa itong mga batanon, sa Zone 1 ug sa Zone 2, kami nagmalipayon nga among nakita ang kadasigon tungod bisan sa kabati sa panahon sa itong arrival apan daghan ang mga batanunan nga nag-attend nga nag-register sa itong IFCAM. Sa pinood lang, sa karon lang ang nag-register na natay 268 ka mga batanon ang nagpa-register. Og we have 59 friends and 109 mga kauban nato nga mga batanon nga gusto sila mag-experience sa IFCAM. And I know for sure sa itong mga batanon karon, na-experience nato ang ulan, ang brownout, but still, it is God's blessings tungod kay pinaagi nini. Na-experience nato ang kinabuhi ni Elijah when he rebuilt the altar. Ako kamong dasigon sa pagpadayon, especially sa itong activities o sa pagpaminaw sa mga mensahe nga ihatag sa itong mga speaker. Daghang salamat o magkita-kita ta sa sunod pang mga activities. Sa pag-abli sa tibok semana nga Friendship Camp, gisulay ang programa pinaagi sa pagkapalong sa kuryente. Apan luyo ni ana kini gipadayon og gisugdan bisan sa kawadon sa kahayag. Ang SWPUC-wide Friendship Camp dili lang usa ka panagtigom. Usa kini kahigayon nga lig-unon ang espirituhanong altar sa matag usa. Kini si Don Icon Gores alang sa Mispa Live News and Commentary. Dang salamat sa mga report. Kapaglaom Don Icon Gores. Mahigala sa pagbalik, mga gutlo sa gugma og pag-alagad 2025 MSA Summit gipahigayon sa Southwestern Philippine Union Conference. Ato usab saksihan ang mga klasik-klasing istasyon nga may partisipar usab niini og live gikan sa Dinagat Island ang mga kalihukan ug mga programa nga gipaambit sa atong mga igsoon ang Hope Channel South Philippines crew and staff. Kini ug uban pa mga balita ang atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary. Sometimes, trials are like big waves. They knock you down. Sometimes, you get a chance to get up. And sometimes, oops, don't worry, he'll be alright. Daghang salamat sa maong pahinumdum.
Usa ka espesyal nga higayon nga puno sa pagbati ug pagpasalamat 2025 Ministerial Spouses Association Summit gipahigayon sa Southwestern Philippine Union Conference. Ano yung mga highlight nini nga programa? Because nobody is around within peace. That is why there is a statement uniting this time in 524. You don't have to really take care of stuff. Very brave. Great joy and anticipation to vision. This Ministerial Spouses Association Summit being open. This gathering is more than a meeting. It is a moment of renewal, collaboration, and commitment to the mission entrusted to us. Dalaygon ang Dios sa kadasigon sa ato nga Ministerial Spouses Association. Mga igala sa pagbadayon, atong kumustahon live ang ato nga mga kaigsuonan sa Dinagat Island. O atong makauban karon si Kapaglaom Analisa. Kapaglaom Analisa. Yes, kapag lang makar, aniya kita karon live diri sa Dinagat Island, specifically sa barangay Esperanza, Loreto. Din mainiton nga gipahigayon ang evangelistic effort nga adunay temang gipangga
ka sa Ginoo kapaglaom. Usa kini kadakong paningkamot sa pagdala sa gugma ug kamatuoran sa Ginoo ngadto sa mga katawhan ni ining lugar. Unom ka mga gabi nga puno sa gugma ug pagpangga ang maoy gipadako uban sa nagkalahilayang mga speakers sa duha ka mga barangay sa Barangay Esperanza ug Barangay Ferdinand ning municipality sa Loreto, Dinagat Island. Kapag law manalisa, pwede ba nato mahibalaan kung kumusta man ang atong programa dinha sa Dinagat Island? Mga kapaglaong makar, nagmalampuson gayod. In fact, this is the culmination of the week-long evangelistic effort nga ang ato ang kahimtang nagbalampuson gyapon natong programa bisa pa man adunay mga gagmay nga mga pagsulay, adunay kitay pag brown out nga nahitabo og kasamtangan pod nga adunay tay ginabati nga low pressure area apan successful kapag laom bisan pa man sa pag-ulan-ulan matag gabi adunay gihapoy agugma nga adunay kasing-kasing nga natangdog og nagpahinumdum nga ang Ginoo palangga gyud gihapon kita sa makanunay. Dalay ko ng Diyos niya na kapag laom manalisa, pwede ba nato mahibalaan kung pila gyud ka mga individual ang ato o ang mitambong sa mao nga programa matag gabi? Yes, kapag lamakar, as far as our sa atong mga registers, adto tay mga more or less 70 ka mga seminarians o ubay-ubay pod nga mga brethren ang mitambong sa lagnag kalaylayang mga local churches. Dili lang sila mitambong apan misuporta gayud sila sa atong buluhaton dinhi sa atong lugar. Ay ng Dios kapag laom manalisa o gani atong makita sa base sa inyong mga report ang kadasigon sa atong mga kaigsuonan og pwede ba nato mahibalaan kung pila gyud ka mga hamiling kalag ang andam nga mudawat sa santos nga bautismo? Sa pagkakaroon kapag laong makar, kanunay naga-prepare pa ang matag usa. Aduna kita ipahigayon nga bautismo human karon sa ato ang kakarong kautuhon o kaganina. Aduna kita partial lamang nga mga numbers nga 15 kabuo ka mga hamiling kalag ang midesisyon nga musunod kang Ginoong Hesus isip ilang personal nga manluluwas. O ang atong bautismo ipahigayon diri sa linaw nga resort kapag laom makar. So sa ato pa kapag laom manalisa karon nga kaudtohon ang atong mga igsoon kamulo pa nga pagpaniudto. Human ini nga pagpaniudto mo dangop na sila dayon ngadto sa lugar nga bautismohanan. Tinuod ka na kapag laom makar. O gani man karon ani ay testimonya sa atong igsuon nga willing nga ni-decide magpabautismo og moduol sa tilan sa Ginoo. Maghatag siya testimonya sa pagpangga kaniya sa Ginoo. We have kapag laom siya Ina and kapag laom Josephie. Yes, kapag laom Annaliza, kauban na to dinhi si kapag laom Rose Fe, nga usa sa itong mga bautismo, ang taliwala gani mga kapag laom no, sa kaglumi sa panahon karon ang mga kaigsunan mga kapag laom nagkainit gyud sa kadasigon nga naa dinhi karon. Ma'am, kumusta man ka and how was your experience sa tibok nga semana nga nag-uban ta ani nga programa? Salamatan ko sa Ginoo nga kaantagaan ko o panglawas ang ahong kinabuhi. Praise the Lord. No, unsa unsay impact sa imuha nga nung mi-decide man ka nga mobalik sa Ginoo karon? Okay, kuan man kanang mobalik ko sa Ginoo kay aron makakuan ang sa nga kuan nga patismuhan ko sa kuan karon aron mahinlo agahong kuan aron makuan agahong mga sa. Praise the Lord. Mga kapaglaom Annaliza, kauban na to din si Ma'am Rose Fe. O kauban po niya ang iyahang nga bana sa karon sa kaning padulungay nato nga bautismo. Sa tibuok nato nga simana sa atong programa malipayon og we praise God gyud kay tungod siya nagsustenar og ang aktibidades na himo nga successful. Thank you so much sa inay. In fact, kausa sila ka pamilya. Tama ba ko? Tama ba ko siya ina? Yes, kapag laom?
Alright, praise the Lord for that, Kapaglaom. Thank you so much. Og sa ngalan sa tibuok media crew, mga volunteers og mga misyonaryo, daghang salamat mga Kapaglaom sa inyong makanunayong pagsuporta. Hinaot nga ang mensahe sa gugma sa Ginoo magapadayon sa pagdaog sa kasing-kasing sa katawhan. Matod pa sa atong tema, pinangga ka sa Ginoo, Kapaglaom. Yes, Kapaglaom, back to you. Daang salamat sa mga report kapag laom-an o dalaygo ng Dios sa mga hamiling kalag nga andam na nga budawat sa Santos nga bautismo. Kapag laom analisa live gikan sa Dinagat Island. Mga higala sa pagpadayon, atong hisgutan ang kahinungdanon sa atong kasamtangang ipahigayon nga evangelistic effort sa isla sa Dinagat diin ang atong istasyon sa Hope Channel South Philippines. Gipaninguha gayod nga ang broadcast to baptism aniya si Kapaglaom Charm, kauban ang atong manager sa Hope Channel South Philippines, si Pastor Janster Joe Kalibod, dinhilang sa MISPA komentary. Yes, daghang kayong salamat Kapaglaom Maker laron diri sa Esperanza Gymnasium ni kabarangay sa Dinagat Island sa Loreto, no Municipality of Loreto. Mga Kapaglaom, we are located at the north of Dinagat Island and we are joined by 14 churches sulod ni ining maong mga distrito sa Dinagat Island, and we are so happy that for 1 week ila kitang gigakos, gitagaan kita nila sa ilaang warmest na smile. And now let's talk about ang Hope Channel Evangelism. Magkakauban ka na karon ang atong station manager sa Hope Channel South Philippines, Pastor Janser Joe Kalibod. Mayong hapon and happy Sabbath. Mayong hapon, Ma'am Char. Happy Sabbath sa itong mga kapaglaom, mga nakikiuban. Asa man kamo karon, daghang kay mga kapaglaom na to dire nga naapan diri mo pay pagpaniud to og nagaandam sa paghahimo ng bautismo karon nga kaponon. Tell us about the story, why this evangelism was conceptualized. Actually, thanks to you, thanks to Ma'am Virgie, Van Hauer Marin. She actually contributed a lot for this effort of winning souls for Christ, and we with the funding that she provided, she really specified ngangod nga iwali yun. So, Hope Channel ang muwali yun. Yes. So, we took the challenge. So, we had to meet Pastor Robos. Pastor, do you have ma-recommend the place? He thought of like CMM or sa ba, Tabatag Western. Hiningon siya nga, balik ka tag Dinagat. Kaya mingin kang Dinagat. Balik because last year we were here with the secretaries. Yes. But still, there are a lot of barangays here. In fact, the place that we visited a few days ago, in Magsaysay. Wala may presence sa Seventh-day Adventist Church dito. There's a lot of islands here, Kibusong, and this place, even though we have a church, but it's still a great challenge. This island is big, is huge, and with a lot of people. Kumbaga, this island is so fertile that all of us, laborers, workers of Christ, should be here and plant more seeds. Yes, and we praise God for the church which is thriving in this northern part, Loreto. We have a lot of Adventist churches here, but still, daghan bigi kay barangay San Juan, nag-agi ko paingon sa Ferdinand, daghan mga bala. Daghan bigi sudlon na to nga mga lugar, even in this island. And yes, mga Kapaglaon, when we talk about Hope Channel South Philippines, dili lang ni siya naglangkob sa regular workers sa atong sulod ni ining channel, no, sulod ng institution, but also include the volunteers which are now will be represented by the Hope Channel Volunteers President, Brother Elder Awing Indino. Wing. Yes, may hapon. Nalipay ko nga nakikauban ninyo diri Sir Jans and Charm. Kuyog sa ato mga volunteer. Grabe nga espiritu, ingon ko nga, wow, amazing kayo nga ang atong mga volunteer pag mubuhat sa evangelism magamit gyapon de. Yeah, I want to ask you too. Important is the shaping of the formation of personality, since we're handling people but it's hard when you are going to lead people according to
how the Lord wants us to be. Kaya nagkalahi-lahi pag-abot sa Hope Channel, nagkalahi itong mga personalities. Nagkalahi-lahing pamilya ang gigikanan. Correct. Actually, a huge gap between generations. Our generation wing is Correct, different from the rest of the generations that are present today in Hope Channel. But how did we come up na, like, to bring them all closer and provide them one advocacy, and that is to minister. No, sino pa lang niya nato ani nga maghimo tag evangelism diri sa Thailand. Kita ko nga willing gyud ang atong mga bulot. Pag-abot diri, nakaunaman mo diri, pero nakita nako sa GC, grabe nga trabaho tanan. Ang ako nakita, teamwork. Yes. Teamwork. Kaya ano, kung wala na siya, walay teamwork, labi na po sa technical, o sa ato ang mga tanan nga galihok sa ato ang gihimo evangelism. Walay teamwork, murag apiki gyud, pero nakita nako nga, grabe, gikan tanan, na agit na ay, hatatas, mulihok ko, dili gid ingon magtindog-tindog lang. Kaninot mo ko for me, I just really want to praise God for what He has done with Hope Channel South Philippines. Nowhere else you can find, I don't know if you can find it anywhere else in the world. Kana bitaw mga volunteers para nimo, para ninyo, you started as a volunteer. Kana bang para ni Sharon, nagkatawag-tawag karon, mo absent sa trabaho just to be here, just to join us, mga ga-review, sakripisyo bitaw. I'm encouraging imong i-sacrifice ang imong mga pag-eskwela, but what I mean is that their spirit to really dedicate time, effort, resource para lang maabot dire. Amazing kayo na Nya dili lang maguna ikaw elder, imong bihaan imong negosyo pipila ka adlaw. Ang uban pa nga pagkadaghanap yan nato if you have seen us during the live ganina. Actually napagi gusto mo uban pero di na gid makaya sa ilahang schedule. Ay pagin sila nga kauban bisan apiki kila. But the willingness is there. Nga nabitaw mo sige na, adto ta. And without any reservation, without any conditions, we really praise God for such kind of spirit ani nga mga batanon nga naadir karon, and it started with you, and now a newer generation is here. Very young generation nga mga anak na to. Still willing. And I believe churches, leaders, youth leaders in our local churches played a vital role sa paghulma niining atong mga volunteers. Kay dili they come to Hope Channel, leaders na sila mismo Well, dili na sila kanang murag kinahanglan pa nga i-push nimo. They're already leaders who are just are now followers. At the same time leading on their own, nga para nga kung tagaan sila task, they can also lead out. And I'm so happy that we have people in our studio who are equally ang maturity ba ma-force. Yes, kana charm ba connection na ng leader ba. Ato po challenge sa mga ginikanan nga doon na sila yung mga kabataan nga nagtubo. Dapat i-involve nila sa youth sa atong nga church. Kay sa diha nga magtubo, maguna sila magtubo. Kung asa na sila mo ato mahimong volunteer, ang ilang pagka-youth leader, ilan ang magamit. Yes. Para sa to, Char, ba nga, nagamit to, baga, kitag naong pugyon sa kung saon, Sir Jans. Ang among, gikan ba sa iway, kami kin Char, grabe ka bagag yung naong. Maura gini mong puhunan na itong niagi, bagag naong, muadto sa mga sponsor, mga niya, kung naihatag nga taas na mo, amo na baga, bitatag naong rin, buhat bitaw ni sa Ginoo, atak pa. Maura gini. Yes, that is why. Yes, very special yun. Yeah. It's very special for me. Nga everywhere I go, may utang kabubuto na mo sa nato sa SPUC ang nahimong success of channel karon tungod na sa dedikasyon sa mga AYSG kanin niyo pagsugod. Nagkatay-katay nga bisag asa karon kasagaran batanon nagadala sa Hope Channel. Mga malipayon kita sa mga batanon nga sama niya nagdedikasyon. Mao na ba nga sumpay nga ang kagaw daw kanang kagaw di magina mamatay labi na kagaw nga cancer nga kagaw mo nang kagaw sa AY department sa youth. Kanang kagaw nga maglida na magkatay-katay na siya antod nga maabot gyud dito sa uban nga ang usay gihimo sa senior na nga ni himo ni sa senior mo adto pa na dito sa pinakaubos nga batanon nga magamit gyud sa buhat sa Ginoo. And I think mga kapaglawom, this is the formula of Hope Channel. Like creating leaders, acknowledging emerging leaders, and right now we have
We're so happy and grateful to God. We're praising God for the leaders He entrusted to each one. To the programs and to the entire Hope Channel. Namangutan ako ninyo. We've been doing a lot of evangelism online. We've been broadcasting. How is it different when you go in, on? Ako na lahi gini siya experience siya. Kay, of course, it's like a merge between what we usually do and something that we haven't done before. We have two sites here. Kaya nga site, naadiri ang broadcast, naadiri atong mga cameras. We have the usual, the program, the hosts, the singing, the preaching, with the camera people, the audio operators, the technical crew working behind this. We have the internet, Starlink. It's the usual. But the one thing that is very special, I'm not saying it's unusual, but it's very special because ikaw ang nagwali, si Analisa ang nagwali, si Sir Maker ay kung di pa lang sugod sa klase o sapod ni mo wali. Then yuyong sila, tanan nga gawali, Tawing, our camera guy nga nasa Kautubangan karon. He was one of our speakers. Renzon, Dali, all, special kayo. And another thing, wala lang miniwali. Early in the morning, kami mga kaigsunan, nanganhim diri. Mga misita sa mga balay-balay. The old-time ministry process, It's like a hybrid siya sa traditional and modern. Than being visited by somebody, like si Kapitan sa Ferdinand. We were singing 2 songs already, wa siya ni gawas. Abi na ako kung sa to, naglingko dahil siya siyang bed, nagmuni-muni. Sa iyang kinabuhi, he was praying to God while we were singing outside. It's so special to really experience such kind of environment. Bisita kang mga panimalay, muampo ka dito, mukantahan mo sila, makitaan mo ilang kinahanglan nun. In fact, a team of us went back gahapon to eat lunch with them, to cook in their house. And we wish we could do something like this more in the future. That's Jesus did. Yeah, That's what Jesus mingle did. with men. You discover unsa ilang gikinahanglan. Then that's the time after ana. Sit down and listen with them. Yeah. And actually, we're so happy ang kauban nato si Nanay Diding. Gikan siya sa Ferdinand. Thank you kay Nanay Diding. Actually, kauban nato siya gapon. Dito gyud ta sa iyang panimalay and kauban with a group of our volunteers who went with who eat with them during lunch. And grabe po ang panaghugpong sa mga kaigsunan, mga kagalaan nato diri sa Ferdinand and sa Esperanza. What will be the next? We pray. For me, I really praise God for Ate Virgie. And we are praying for more Ate Virgies to come. And I'm also praying next year for maybe we will realign our budget. We will do something like this. We will enter places because this is very challenging. We go to places nga wala gyud Adventista pa. We go to places to serve the people just like trying di magita maparehan ni Jesus kay makasala man ta, but we are trying our best to do what Jesus did, to mingle with men, to really know their stories, not just preach to them in the evening, but to do more of that during the day. Tingali first day manghinlo ta sa tibok barangay. Ikaduhang adlaw, manggarden ta sa ilang maglabat akuyog nila. Makiistorya ta kuyog nila for the entire day. Dinahat ta magwali siguro after a week. And actually, be with their children, play with their children, tell stories with their children, provide them what they need. If they need bugas, tagaag bugas. And I'm inviting a hand if you want to be partner with us. We yes, and not just that, the daily existence nato diri nga lugar kinahanglan dako nga kantidad, but we're proud and happy nga dunay Ate Virgie nga nagsalig o naghatag sa iya ang kwan. And we also would like to thank Northeastern Mindanao Mission for leading out, for administering, and for coordinating. Actually, gitumbagan po nila ang budget itong gihatag. Naghatag po sa additional fund. Praise God for that. Salamat kayo. Andi dinagat ba, believe ko nga mga kaigsunan, grabe ka supportive to kayo. Pag abot nimo dito sa site to, naka-plaster na sound system. Kita na ko Workers are really on the move. We praise God for them. Unya isa po na Charm, punto nga ang ato mga volunteer sa Hope Channel kung naghimo tani nga evangelism, madasig ba? Madasig po sila. Ito sila nga kita mo padasig po sila mga kaigsunan. Sa diha nga kita nianhi diri kay magpadasig sila.
ang ato po mga kauban nga mga volunteers, nadasig po sila. Ang ilang spiritual nga kuan ba? Ang dili mo ampo na dito sa Yes. Muampo, grabe ka. Kaingon ko ba nga magtawag-tawag lang dul. Kung ito nakadul, magampo ta schedule nimo. Kaingon ko, wow. Lahi ra gyud kaayo dining maghimo tag evangelism. Si Boss Gerard Angaw. Pag may istorya miya na, puro naman gina-joke-joke. Pagkita na ko siya dito, grabe ka serious yun kay gabi. Yung topic nyo gabi. Baptism. Pag storya na, kita na ko si Boss J. Iya pagugingnan nga, ano seryoso magkawing. Ako gibali ikaw, mo'y seryoso. Baptism, magung topic. Mga na ba nga, grabe, pag nakasabuhat sa Ginoo, ang kanang imuhang gusto nga mahitabo sa mga kaigsunan, gusto niyong madalas tilan sa Ginoo. Kaya imo ba yung Biblia? Busa panglakaw kamo, himuan yung tinunan ang tanang kanasuran sa pamautismo sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Involved na. Kitang tanan ng kaigsunan mo na nakaingon ko nga, wow, ang volunteer sa channel, bisan mo gunit sa kamera, kita na ata pirmi sa kamera makita, pero pag mo appeal dito sa buwas Ginoo pinagi sa evangelism, gamiton ta sa Ginoo. And actually, it's not easy. Correct. Handling the doctrinal topics, grabe siya ka-stress. Pagtuon. Pressure kayo. Hilak sa gabi. Maka-pressure siya Correct. actually. Because, you know, when you speak, you can choose your own topic. You can maybe, itong mga topic nga ganahan nimo, passionate ka about it. Dali ratunan to. Dali ratunan kay imo ang passion. Correct. Pero when it comes to doctrines, you have to be specific and concise. Correct. Otherwise, labi na kung on-air ka. Untruthful. Otherwise, you will be like masumbalik sa imong aba. But praise the Lord, no? Tungod yun sa kaayo sa Ginoo mga kapaglaom. We are not theology students. Correct. We don't have a background on studying the Bible. We don't even have the kanabitang thorough nga we reviewed, like we have our sessions nga na-review, doctrinal review, pero lahi gyud tong kanang naagyoy imong tunan gyud imo ang mga etymology sa word. Wala, as in grabe, pero munang timailhan nga ang Ginoo naglihok yun, no? Kay bisan og nothing ang atong feeling sa sulod sa atong dughan, ang Ginoo ang magpatigbabaw. Napaiduga nga na charm. Pag ni Sir John sa topic, nakaingon ko ni Gracie nga, lisod pa ni mi. Ya po gingnan, unsa ka? Tunani mo na. Napay one week pagikan sa kulit. Tunani mo na. Magtuon ka, basa ka gabi, mata nimo, basahon nimo, para musud na si mong utok, na kay masulti. Kaya kung ko ba, sayon, maguni kita rin maghimo. Oh, kaya man na to. Pero, hatag na sila yung tunan ko kay Ginoo. Dinagat Island eh. Kaigsunan din niya, maulawan ta online pag yun. Kinahanglan gini mo yung ampo ni mo yung magtuon yun. Ako bilip kay ko sa itong mga kauban na to, Charm. Kung paghatag sila ha, mukatawa lang. O, iyahay na dito doon dito study ba? Grabe, Bing. Amora nagpastura. Liwat siyang papa. So we praise the Lord for the foundation of knowledge. Sa inyong mga Pinoy-anan, mga ginikanan, ingon man sa itong local churches, we thank you for training our young people to become ready